Philippine National Police mahiuling paalala sa mga dadalo sa traslasyon. Report mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Nagpaalalang muli ang Philippine National Police sa mga debotong makikiisa sa tradisyonal na pista ng Itim na Nazareno. Ayon kay PNP Mayor Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang mga lituntunin ito ay mahigpit ay patutupad na mga otoridad sa layunin maging ligtas, tahimik at mapayapa ang pagdaraos ng Traslasyon 2024. Kabilang dyan ang suspensyon sa lahat ng permits to carry firearms outside of residence 3 araw bago ang pista ng Nazareno sa Martes. Mahigpit ang habol natin sa pagdinig na ito, tiyakin na may iwasan ito sa mga darating na panahon na mangyayari muli, hindi lamang sa Panay, pero sa iba't ibang parte din ng bansa. Hindi wala pa isang taon 2 beses na nangyari ito dyan sa Panay Island Dinig po ni Senator Francis Chis Escudero sa ika-10 ng Enero, Miyerkules, nakatakda ang pagdinig ng Senate Energy Committee sa naturang isyong yan. Samantala, ika-11 ng Enero naman ang investigasyon ng House Committee on Energy. Sinabi ni Iloilo Representative Julien Baronda. Honda ito? O ano pa mga brand ng mga motor part na yan? Ducati. O Harley. Yan. Harley, di ba? Hindi po. Suzuki Raider po ang sinasakyan. Okay. Ni Coast Guard Ensign Alain Anthony Agpalo nang pumasok sa SLEX at hindi tumigil kahit sinisita ng mga Skyway Enforcer. Bawal dumaan sa expressway ang mga motorsiklong, yung pala yun. Bawal dumaan sa expressway ang mga motorsiklong may engine displacement na mas mababa sa 400cc. Ngayong araw, nakadakdang humarap si Agpalo sa Land Transportation Office para magpaliwanag kung bakit hindi dapat sampahan ng reklamo at suspindihin ang lisensya. Lalagyan na raw niya ng Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 7:11 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ating lahat ngayong Monday at syempre, hindi po nag-iisa ang inyong lingkod. Laging nandito ang ating maaasahang mga ka-team positive. Co-pilot natin si Benjo Morano. Basta kailangan mo, nandito lang ako. Maraming salamat din sa assistance ni Dessa Magtunaw. Hello pa! Good morning din ang pagbati ni classmate Hannah Placer. Hindi ka lang, achieve mo yan. Uy, Benjo Boy. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Mas maganda at mas mataas na produksyon sa industriya ng agrikultura para sa taong 2024 ang direksyon na tinitingnan ng Department of Agriculture. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na sinimulan na ng kagawaran ang pagsasagawa ng konsultasyon sa iba't ibang stakeholders ng agrikultura. Ito'y para sa pagdetermina kung ano-anong mga aksyon na kailangang ipatupad. Dagdag pa ni Demes. Inabot ng 6 na oras bago nahukay ang katawan ng biktima na nalibing sa gumuhong bahay. Ayon sa pulisya, mahinang pundasyon at ang lokasyon ng itinatayong bahay ang dahilan ng pagguho nito. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Sa balitang probinsya, higit 1,200 baril na samsam ng Police Regional Office Cordillera. Detalye ay hatid sa atin ni Jonah na inyong binaluktot, di ba? Kaya kung hindi po natin gagawin ang ating mga tungkulin ng tama, wala pong kahihinatnan ng ating bansa. Lagi-lagi mahuhulog tayo sa bitag ng mga gahaman, ng mga sakim, ng mga ilang politiko at ang kanilang mga kasabwat na mga oligarko na kanilang pinakikinabangan, mga dambuhalang negosyante na nakikinabang sa dugo, pawis at luha ng mamamayang Pilipino. Diba? Dahil sila po,
yung nagpapaikot sa atin eh. Katulad yung mga tsekwa na yan. Sa totoo lamang mga tsekwa ang nagpapaikot. I'm sure bumaba na ang ilan sa mga presyo. Ayan ang ating mga bilihin. Ngayong umaga, puntahan natin ang Libertad Pasay Market. Naroon si Tina Ebriaga. Tina? Maraming salamat mga kapanalig. Narito ang presyo ngayon ng mga pangunahing bilihin dito sa Libertad Pasay Public Market. Sa mga gulay, ang repolyo 40 hanggang 60 ang kilo. Ang pechay bagyo 45. Ang carrots ilang bahagi po ng Western Visayas. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa de Balanta, may itinalaga na silang Interim Management Committee na binubuo ng mga technical expert na siyang tututok sa investigasyon sa naganap nga na blackout. Ito rin anya ang mga nag-imbestiga sa nangyaring system disturbance sa Panay at Negros Subgrid noong Abril na nakaraang taon na tinapos lamang sa loob ng 6 na linggo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkawala nga ng supply ng kuryente sa ang Joint Committee on Agriculture sa ikalawang quarter ng taon para sa pagtalakay sa agri-fisheries trade at market access. Inaasahan pa ng DA na magiging magandang pagkakataon ang Joint Agriculture Meeting para talakayin ng technical at project collaborations sa ilalim ng nilagdaang Midori Cooperation Plan. Sa kasalukuyan, Japan ang dalawa sa pinakamalaking market ng Philippine agri-food exports na pumalo sa trade surplus na $824 million noong 2022. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagtatakla ng Suggested Retail Price o SRP sa presyo ng bigas. Umabot sa 52 hanggang 60 pesos kada. Tapos yung pong ating mga polyeto, namimigay din po. Ating tibong nakinig ang mga panauhin sa isnagawang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Nagpahayag din sila ng positibong reaksyon kaugnay ng mga aral na kanilang napakinggan. Patuloy na makikipagkaisa sa lahat ng mga gawain na inilulunsad ng pamamahala, lalo po ang patungkol sa gawaing pagpapalaganap. Mula po rito sa Cavite, ako po si kapatid na Rose Ann Ramallosa para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat po kapatid na Rose Ann Ramallosa. At nagsagawa naman ng photo essay ang distrito ng Valladolid, Negros Occidental. Ibabahagi po sa atin ni Miss Maricel Soriano, ang second most awarded Best Actress ng Metro Manila Film Festival at Young Critics Circle. Pumapangalawa siya sa superstar na si Nora Honor sa pagtanggap ng pinakamaraming Best Actress Awards mula sa nabanggit na award-giving body. Higit sa 100 na po ang mga proyekto, mga programa at pelikulang kanyang nagawa. At sa isang punto ay naging sa maraming pagkakataon, box office queen itong ating si Miss Maricel dahil sa natanggap niyang 13 box office entertainment awards. Patunay ito sa dekalidad niyang pag-arte na talaga namang hinahangaan ng lahat. Kaya naman, we're all very honored na bahagi na si Miss Maricel Soriano ng Net25 Family! Abay, pero rin nyo, mapapanood nyo ang kanyang much-awaited comeback dito kahit abangan na ang sitcom na ito. Sabi niya, kung sumasampalataya kayo sa akin ang lahat ng ginawa ko, the works that I do, shall he do also. Who is this he referred to? He that believeth. Siyang sumasampalataya kay Jesus, ang ginawa ko'y magagawa din niya. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ano po ang ibig sabihin? Magagawa ko ang kanyang ginagawa, hindi ako kundi siyang nakatira sa akin. Siya pa rin ang gumagawa ng kanyang ginawang ipinagpapat
ang imported whisky mula sa China ay nagkakahalaga ng 2.6 hanggang 2.9 million pesos bawat unit. Mas mahal ito sa isang brand new unit na kayang gawin ng local company gaya ng Sarao at Francisco Bottles sa halagang 900,000 pesos hanggang 985,000 pesos lang bawat isa. Sinabi ng mambabatas na kung nasa 900,000 pesos lang ang bibilhin ni Whitney ay mas kakayanin ng gobyerno ang subsidies para maipatupad ang modernization ng walang gastos mula sa jeepney drivers at operators. Dinagdag pa ni Tulfo na makakalikha rin ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino kung ang mga local companies ang itong kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon, ito po ang pinakahuling araw ng Kapaskuhan. The last day of the Christmas season. Ang panahon ng Kapaskuhan ay nagsisimula po yung paghahanda sa unang linggo ng Adbyento at nagtatagal hanggang sa piyesta ng Epifania. Yung piyestang ipinagdiwang natin kahapon, ang gustong sabihin pagpapakilala ng Panginoon. At yung pagpapakilala na yon ay ipinagdiriwang ay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa isyu ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa Malacanang, nagbukas ang Pangulo sa pag-usap sa former President matapos ang pahayag sa isang interview sila ng Pangulong Duterte na nais nilang kausapin si PBBM indirectly tungkol sa investigasyon sa SMNI. Ayon kay PCSO Secretary Chaloy Garapino. Hinog na hinog yan, pag binakta mo, parang tsokolate, di ba? Yan yan. Hindi, dilaw pa rin. Iba yan, hindi ba yan? Hindi. Pati balat niya kinakain, di ba? Hindi. Ay, ba't nakita ko may kumakain ng persimmon, pati balat kinain? Ang alam ko yung persimmon, ano yun eh? Yung parang tsokolate yung loob. Tama? Ito. Ano yung parang tsokolate yung loob? Hershey yun. Ha? Hindi, ano yun eh? Ferrero Rocher pala. Ferrero Rocher. Kung gaya. Pagkain niya ng ano eh. Pagkain niya ng mga... Kasi dilaw din yung labas doon eh. Pag binuksan mo, tsokolate. Kung gaya, nais namin ibahagi ilang benepisyo daw ng pagkain daw ng persimmon. Mayaman daw ito sa antioxidants at nutrients. Ito ay kulay orange at mayroong dalawang popular na uri ng hachia na hugis puso at puyo na hugis acorn. Mainam na ikonsumang persimmon